Anim na dark psychological tricks na dapat ay malaman mo. Bago natin simulan, ipaliwanag ko muna kung ano ba ang pinagkaiba ng dark psychology sa psychology lang. Ang psychology kasi ay pinag-aaralan ng isip, emosyon, at pag-uugali ng mga tao. Habang ang dark psychology naman ay nakatuon sa paggamit ng mga taktika sa pagmamanipula upang akitin, linlangin, at kontrolin ang iba. Maaaring hindi mo alam ito. Ngunit maraming gumagamit ng mga dark psychology araw-araw nang hindi mo namamalayan. Ang mga ito ay dinisenyo upang samantalahin ang iyong mga kahinaan at manipulahin ka sa paggawa ng mga bagay na hindi mo karaniwang ginagawa. Sa video na ito, i-explore natin ang siyensya ng dark psychology at kung paano ito nakakaapekto sa ating pag-uugali sa ating buhay. Tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang taktika sa pagmamanipula na ginagamit ng mga tao upang maimpluwensyahan at kontrolin ng iba upang mas madaling makilala kung kailan maaaring ginagamit ng isang tao ang mga ito sa'yo. Simulan na natin. Number 1. Ang reverse psychology. Ito ay maaaring maging isang malakas na sandata para sa pagkumbinsi sa mga tao na gawin ang mga bagay na hindi nila gustong gawin o kahit na mga bagay na alam nila na hindi nila dapat gawin. Ang pamamaraan na ito ay ginagamit sa maraming mga sitwasyon, ngunit ito ay karaniwang matatagpuan sa mga magulang kung saan ginagamit nila ang reverse psychology bilang bahagi ng kanilang mga pamamaraan sa disiplina. Ginagamit din ito ng mga guro at tagapamahala na nais ang kanilang mga mag-aaral o empleyado na gumanap ng mas mahusay. Halimbawa, ang isang magulang ay nais na ang kanyang anak ay kumain ng gulay. Ang regular na pamamaraan ay ang magulang ay sasabihin sa kanyang anak na kumain ng gulay dahil ito ay masustansya at maganda para sa kalusugan. Pero pag ginamitan ito ng reverse psychology, ay ganito ang kalalabasan. Ang magulang ay sasabihin sa kanyang anak na huwag kumain ng gulay at sabihin na para lamang ito sa mga matatapang at malalakas na bata. Ang ganitong pagsasalita ay maaaring magdulot ng pagka-curious sa anak na subukan ng gulay. Ang reverse psychology ay isang paraan ng paggamit ng pagbaligtad o pagkabaligtad ng isang inaasahan na tugon sa isang sitwasyon. Sa halimbawang nabanggit, ang paggamit ng reverse psychology ay naglalayong palabasin na hindi ito importante o hindi dapat gawin, na maaaring magdulot ng pagka-curious o pagnanais na subukan ang hinihiling na gawin. Number 2. Ang love bombing. Ito ay isang taktika sa pagmamanipula kung saan ang isang tao ay nagbubuhos sa ibang tao ng pagmamahal at atensyon upang manipulahin sila sa paggawa ng gusto nila. Ginagamit nila ang taktika na ito upang mapasailalim sa emosyonal na umaasa o dumepende sa kanila. Ang resulta ay ang biktima ay nakakaramdam ng utang na loob at mas malamang na tanungin ang mga motibo o gusto ng manipulator sa kalaunan. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga romantikong relasyon at pagkakaibigan. Ngunit maaari itong mangyari sa anumang sitwasyon kung saan nararamdaman ng isang tao na kailangan nila ng ibang tao upang mapasaya sila o para maging maayos ang pakiramdam sa kanilang sarili. Number 3. Persuasion and authority. Ito ay paggamit ng nakakakumbinsing mga argumento o apila upang mabago ang opinyon o pag-uugali ng isang tao. Ang mga politiko ay may posibilidad na gumagamit ng trick na ito upang kumbinsihin ang mga tao na bumoto para sa kanila. Ang malalaking mga brands ay madalas na gumagamit ng mga endorsement ng mga kilalang tao bilang isang anyo ng panghihikayat din. Sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa isang kilalang artista na tao, ang isang kumpanya ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng pagtitiwala at kredibilidad sa kanilang produkto. Ang pampublikong imahe ng mga artista o mga celebrities ay lumilikha din ng isang pakiramdam ng pagnanais at pagiging eksklusibo na ginagawang mas malamang na bilhin ng mga tao ang produkto. Halimbawa pa nito, maaaring gamitin ng isang manager ang kanilang autoridad upang gawin ng isang empleyado na gumawa ng isang bagay na hindi nila nais na gawin. Maaari pa silang magbanta na tanggalin ang empleyado kung hindi sila sumunod. Number 4. Emotional manipulation. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng panlilinlang at pagsasamantala ng emosyon bilang isang paraan upang makagawa ang isang tao
ng isang bagay na hindi nila karaniwang ginagawa. Ang strategy nito ay upang iparamdam sa tao na nagkasala, malungkot, mahiya o matakot upang sila ay sumunod. Halimbawa, pinapakisamahan ng manipulator ang biktima upang makakuha ng pakikiramay at makakuha ng pabor. O maaari nilang takutin at manipulahin ang iba sa isang nais na aksyon o paniniwala sa pamamagitan ng pagmamalabis, pagbaluktot o paggawa ng mga katotohanan. Maaari pa silang gumamit ng emosyonal na blackmail. Ang isa pang anyo ng emosyonal na pagmamanipula ay ang pagpaparamdam sa isang tao na obligado silang gumawa ng isang bagay. Hindi masyadong mahirap mambiktima ng ganitong uri ng pagmamanipula dahil maaari itong maging madaya. Ngunit sa sandaling malaman mo kung anong mga palatandaan ang hahanapin, mas madaling maiwasan ang paghulog para dito. Number 5. Choice restrictions. Ito ay isang taktika kung saan nililimitahan ng isang tao ang mga pagpipilian ng iba upang manipulahin sila sa paggawa ng gusto nila. Ang ideya sa likod ng taktika na ito ay kung ang isang tao ay may mas kaunting mga pagpipilian, mas madaling kumbinsihin na sila ay pumili ng isa. Halimbawa, ang isang salesperson ay maaari mag-alok ng 2 mga pagpipilian para sa isang kotse na kasya sa iyong budget. Sa ganitong paraan, mas madali para sa kanila na tulungan kang magpasya kumpara sa labis na pagsabi sa iyo na may 6 na pagpipilian. Sa ibang mga sitwasyon, ang taktika ng pagmamanipula na ito ay maaaring maging mas mapanganib, tulad ng pag-iingat ng impormasyon o mga mapagkukunan upang limitahan ang kakayahan ng paggawa ng desisyon ng isang tao. O kahit na pag-setup ng isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay kailangang pumili sa pagitan ng 2 pantay na hindi kaakit-akit na mga pagpipilian. Mahalagang kilalanin ang taktika na ito sapagkat maaari itong magamit sa maraming iba't ibang sitwasyon at mga taong hindi kinakailangang makatagpo bilang manipulative. Number 6. Ang gaslighting. Ito ay isang manipulatibong uri ng pang-aabuso sa interpersonal na relasyon kung saan ang isang tao ay sinisikil ang pagkakilanlan, katapatan at kalinawan ng isa pang tao. Sa gaslighting, ang isang tao ay naglalagay ng pagdududa, kawalan ng tiwala at kahinaan sa isipan ng biktima upang makontrol at mamanipula ang kanilang mga saloobin, paniniwala at mga pagkilos. Narito ang isang halimbawa ng gaslighting. Si Sarah ay may malapit na kaibigang si Jane. Noong mga nakaraang linggo, hindi na gaanong nagkikita sina Sarah at Jane dahil busy si Sarah sa kanyang trabaho. Jane, namimiss na kita. Hindi tayo masyadong nagkikita nitong mga nakaraang linggo. Oo nga eh. Sobrang busy ka ngayon. Parang hindi mo na ako pinapansin. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi totoo yan. Lagi kong iniisip ang iyong kapakanan. Sa halimbawang ito, si Jane ay nagpahayag ng kanyang mga damdamin at pagkabahala na hindi na sila masyadong nagkikita. Subalit, si Sarah ay nagpapalagay na hindi totoo ang mga sinasabi ni Jane at iniimpluwensyahan siyang isipin na nag-iisip lang si Jane ng hindi totoo. Sa pamamagitan ng paggamit ng gaslighting, si Sarah ay naglalagay ng pagdududa kay Jane at nagpapalagay na siya ang nagkamali o nag-iisip ng hindi tama. Ito ay isang manipulatibong paraan upang kontrolin ang nararamdaman at pag-iisip ng isa pang tao. Sa pamamagitan ng pag-alam kung anong uri ng mga taktika ang dapat bantayan, mas mauunawaan mo ang iyong sariling damdamin at pag-uugali at gumawa ng mga desisyon na tama para sa iyo. At mahalaga na magkaroon ng kamalayan sa mga tricks na ito. Mahalaga din na huwag mahuli sa bitag ng palaging pag-iisip na sinusubukan ka ng isang tao na manipulahin. Inaasahan ko na ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng isang mas mahusay na pag-unawa sa mga madalas na ginagamit na taktika ng pagmamanipula upang makilala mo sila sa pagkilos at malabanan ang kanilang negatibong impluensya. Ano sa palagay mo? Nahuli mo na ba ang iyong sarili na nahulog sa isa sa mga dark psychology tricks? Para sa iba pang mga video gaya nito, pindutin mo na ang like at subscribe button. Salamat sa panonood.